Siya ang pinakakahanga-hangang estudyante sa elementarya na nakita ko. Sa unang araw ng paaralan, nag-apply siya upang laktawan ang mga grade. Siya pa ang gumawa nitong magic gun. Habang nagsisimula pa lang matuto ng mahika ang kanyang mga kasamahan, marunong na siya sa advanced magic. Si Soten ay isang ordinaryong programmer at isang panatikong tagahanga ng Gundam. Binibili niya ang bawat bagong modelo. Habang tumatawid sa kalsada kasama ang isang bagong modelong Gundam, nabangga siya ng paparating na sasakyan at napatay. Pagkatapos ay natagpuan ni Soten ang kanyang sarili sa isang mundo ng mga kabalyero at mahika. Ngayon, isa na siyang bata na nagngangalang Ero. Isang araw, habang nasa labas ang kanyang pamilya sa isang karwahe, biglang isang dambuhalang halimaw na bubuyog ang humarang sa daan. Nagmadali si Lolo upang labanan ang halimaw, at inalalayan ng nanay ng mahika. Ang halimaw, na tinamaan ng mahika, ay sumuray-suray. Sinamantala ni Lolo ang pagkakataon at nilaslas ang tiyan ng halimaw gamit ang kanyang espada, pagkatapos ay tinapos ito ng isa pang atake. Noon lang, isang mas malaking halimaw ang sumalakay sa karwahe, pinunit ito gamit ang mga kuko nito. Naiwasan ni Ero ang nakamamatay na pag-atake ngunit nahulog mula sa nasira na karwahe. Sa pagbukas ng napakalaking bibig ng halimaw, isang spell shot mula sa malayo ang tumama sa ulo ng halimaw. Si Ero, sa hindi makapaniwala, ay napatingin sa isang mech na lumitaw, ang kanyang paborito mula sa kanyang nakaraang buhay, ngayon ay totoo sa mundong ito. Ang mech ay sumugod, inihampas ang espada nito sa kalapit na halimaw. Tanging mga mech lang ang makakahawak sa malalaking halimaw sa mundong ito. Itinaas ng halimaw ang matutulis nitong kuko at inalis ang kalasag ng mech, pagkatapos ay kumapit ng mahigpit sa mech at itinulak ito sa lupa, nagsimulang sunugin ito ng apoy. Halos mawala ng buhay ang piloto, ngunit pagkatapos ay ang isa pang mage mech ay mabilis na nakagawa ng mahiwagang kapangyarihan at naglunsad ng isang spell, na tumama sa ulo ng halimaw. Sinamantala ng Night Mech ang pagkakataon, pinabaligtad ang halimaw na dumidiin dito, at itinusok ang isang espada sa puso nito, na tuluyang naipit ang halimaw sa lupa. Masayang tinapik ni Ero ang robot at nalaman mula sa kanyang lolo na ang robot ay tinatawag na Silhouette Knight, na pinapagana ng mahika. Nag-iwan ito ng malalim na impresyon kay Ero. Upang maging isang kwalipikadong piloto, ang batang lalaki ay nagsimulang mag-aral ng iba't ibang mahika at magsanay ng iba't ibang mga diskarte sa espada, lahat para sa kanyang pangarap. Natuklasan din niya na ang pag-aayos ng mga mahiwagang elemento ay eksaktong katulad ng programming. 3 taon ang lumipas sa isang kisap mata, at si Ero ay umabot sa edad ng pag-aaral. Tiningnan niya ang mga tutorial sa harap niya, na napakasimple, kaya nag-propose siya na laktawan ang mga grade. Natural, hindi sasang-ayon ang guro sa ganoong kalokohan na ideya. Upang matagumpay na laktawan ang mga grade, nakahanap siya ng isang dwarf master para gumawa sa kanya ng mas tumpak na gun staff. Sa eksena ng magic ability test ng mga bagong estudyante, isa-isang sinusuri ng guro ang mga freshmen. Sa sandaling iyon, humiling si Ero, kung ang kanyang magic level ay lumampas sa mga resulta ng pagsusulit, maaari ba siyang mag-aral ng mga advanced na kurso? Naisip ng guro na siya ay masyadong mayabang, kahit na ang kanyang lolo ay ang dean, ngunit mabilis na pinatunayan ni Ero ang lahat gamit ang kanyang lakas. Inilabas niya ang kanyang homemade magic gun staff, ang armor-piercing flame gun. Agad na umayos ang mga elemento ng magic na nasa kanyang harapan, ang gun staff ay bahagyang umindayog, at maraming mahiwagang arrow ang lumitaw. Hinila ni Ero ang gatilyo, at ang mga magic arrow ay eksaktong tumama sa target. Pagkatapos ay lumipat siya sa isa pang spell, ang Thunderstorm Blast, ganap na sinisira ang target. Natigilan ang guro sa display na ito, at nakuha ni Ero ang kanyang hiling na simulan ang pag-aaral ng mga advanced na kurso. Kaya naman naging celebrity si Ero sa buong paaralan. Gayunpaman, ito lamang ang unang hakbang sa kanyang paggulat sa mundo. Isang grupo ng mga mahiwagang hayop ang tumatakas, sa likod nila, isang talampakang kasing laki ng isang maliit na bundok ang tumama sa lupa. Ito ay pag-aari ng isang matandang pagong, isang division level na mahiwagang hayop. Hindi lamang ito malaki at matigas ang balat, ngunit ang matandang pagong ay nagdudulot din ng kaguluhan pagkatapos ng 1,000 taon ng pagsasanay, na nagdulot ng isang nakakatakot na banta na maaaring sirain ang isang bansa. Ang mga mag-aaral mula sa Knight Academy ay nagsasanay sa gilid ng kagubatan ng biglang, isang malaking bilang ng mga mahiwagang hayop ang lumabas mula sa kailaliman ng kagubatan. Bumuo ng defensive line ang mga estudyante at nagsimulang mag-counter-attack, ngunit kung wala ang Silhouette Knights, hindi nila makakayanan ang pagsalakay ng mga hayop. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang kanilang formation habang umaarangkada sa kanila ang mga parang unggoy. Sa sandaling iyon, si Ero ay nagmadali upang magbigay ng suporta, at ang kanyang dalawang matalik na kaibigan ay sumama upang harangan ang mga pasulong na hayop. Di nagtagal, dumating ang Knight Squadron, at sa harap ng makapangyarihang Silhouette Knights, ang mga mababang antas na hayop ay walang pagkakataon na lumaban at iniwang patay sa ilalim ng mga tiyak na mahiwagang pag-atake, pansamantalang nagpapagaan sa krisis. Ang kuta ng tao ay wasak, nagkalat ng mga labi ng Silhouette Knights.
Ang division level na hayop ay lumampas sa kapasidad ng mga nakatalagang sundalo. Sa kabila ng desperadong sitwasyon, hindi sila umatras alang-alang sa kanilang mga tahanan sa likod nila, determinadong lumaban hanggang kamatayan. Ang pulang dugo ng mga mata ng matandang pagong ay tumingin sa mga pader ng lungsod, at ang pagsalakay sa kaharian ay sandali lamang. Sa utos ng kapitan, itinaas ng lahat ng Silhouette Knights ang kanilang mga staff at sabay-sabay na naglunsad ng mahiwagang pag-atake. Gayunpaman, ang pagtama sa matandang pagong ay hindi nagdulot ng pinsala. Parang nagkakamot lang ng Makati, ito ay parang isang grupo ng mga langgam na kumakagat ng isang elepante. Ang Silhouette Knights na hindi makaiwas sa oras ay nadurog sa ilalim ng paa. Kahit buong lakas nila, halos hindi nila mapigilan. Nalusutin ng matandang pagong ang mga depensa at nakarating sa kagubatan kung saan matatagpuan ang mga estudyante. Ngayon, tanging ang Silhouette Knights lamang ang makakapigil sa matandang pagong. Upang bumili ng oras para sa pag-urong, naglunsad sila ng isang mahiwagang pag-atake ng magkasama, na nakuha ang atensyon ng matandang pagong. Nang makita ang matandang pagong na gumagalaw ng mabagal at hindi na makalaban, tumakbo ang isang pulang mecha sa kagubatan. Ang piloto nito ay sobrang mayabang, malinaw na hindi naranasan ang mga pambubugbog ng lipunan at hindi alam kung gaano kakilakilabot ang isang division level na mahiwagang hayop. Sinusubukang ibagsak ang matandang pagong ng mag-isa, hindi pinapansin ang utos ng kapitan. Di nagtagal, ang matandang pagong ay nagpakawala ng isang hininga ng apoy. Ang piloto ay hindi nakapag-react sa oras at nasunog sa abo. Si Dietrich, na nakasaksi sa malaimpyernong eksenang ito, ay labis na natakot kaya sumigaw siya na gusto na umuwi sa kanyang ina at tumakas sa larangan ng digmaan, na wala ang kanyang dating kay-abangan. Ngunit mabilis na naubusan ng kuryente ang mecha. Gumagawa pa rin ng dahilan si Dietrich para sa kanyang pagtakas nang pumunta sa kanya si Ero. Pinatumba lang niya ang kanyang senior, Etienne, at personal na kinuha ang Silhouette Knight. Binunot ang control handle at pinalitan ito ng kanyang espesyal na ginawang gun staff, nilusob niya ang core ng mecha, nag-input ng sarili niyang nakaprogram na mga mahiwagang formula, na pilit na kinokontrol ang mecha. Ang mga modelo ng kaharian ay idinisenyo daan-daang taon na ang nakalilipas ng walang mga bagong pag-unlad o pagbabago. Muling tumayo ang pulang mecha. Kinokontrol ni Ero ang mecha upang sumulong, umakyat sa Dalesdi sa loob lamang ng ilang hakbang. Ang mga galaw nito ay naging mas maliksi pagkatapos noon, mabilis na tumakbo sa kagubatan. Sa isang malaking pagtalon, madali nitong naalis ang mga hadlang, ginamit din ang hangin para tumalon muli. Tila si Ero lang ang tunay na makakapag-maximize sa performance ng mecha, na nakakamit ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at ng makina. At sa wakas ay natupad niya ang kanyang Gundam na pangarap. Sa isa pang larangan ng digmaan, isang mag-aaral na nagpapilot ng Silhouette Knight ay nahihirapan sa labanan. Kahit na ang mga batikang sundalo ay walang kalaban-laban, at sa wakas ay naunawaan na nila ang lakas ng isang division level na mahiwagang hayop. Sa sandaling ito, pumasok si Ero sa larangan ng digmaan sa pulang mecha, nang walang salita. Hinugot niya ang kanyang espada at nilaslas ang matandang pagong. Naglipad ang mga spark mula sa matinding banggaan, ngunit masyadong makapal ang balat ng matandang pagong. Kaya, pinuntirya niya ang mga weaker spot nito. Na-control ang mecha, tumalon siya ng mataas, itinaas ang kanyang mahabang espada at itinutok ito sa mata ng matandang pagong. Ang matandang pagong, sa sakit, ay humakbang patungo kay Ero, na mabilis na umiwas, at maging ang hininga nito ay walang kahirap-hirap na iniwasan. Mabilis na tumakbo si Ero sa likod ng matandang pagong, naghahanap ng pagkakataong umatake. Sa pag-iwas sa mga pag-atake, itinusok niya ang kanyang espada sa binti ng matandang pagong, ang mga spark ay lumilipad sa pagkakabangga, ngunit hindi ito nagdulot ng pinsala. Lumalabas na ang matandang pagong ay gumagamit ng full body strengthening spell. Tila isang mahabang labanan ay hindi maiiwasan. Ang matinding galaw ay nakagising kay Dietrich, na, nang makitang napakalapit ng ulo ng pagong, ay muling nabasa ang kanyang pantalon. Naiwasan ni Ero ang isa pang pag-atake, sumugod pa sulong, at nilaslas ang malaking paa ng matandang pagong, para lamang mabali ang kanyang mahabang espada. Mabilis na umatras si Ero, nang dumating ang mga tropa ng suporta sa pinangyarihan. Nang makita ang maliksi na galaw ng pulang mecha, natulala sila, iniisip kung tao ba talaga ito sa loob. Agad na iniutos ng komandante na takpan ang apoy, na nagpapahintulot sa pulang mecha na umatras sa isang ligtas na posisyon. Sinamantala ng Mecha Assault Team ang pagkakataong itaboy ang isang tumatagos na stake sa katawan ng matandang pagong. Ang matandang pagong, sa sakit, ay ibinalik ang kanyang ulo at umungal, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at nagpakawala ng isang malakas na spell sa paligid ng kanyang katawan, na sinunog ang umaataking mga hukbo hanggang sa abo. Nang makita ang mabibigat na pagkatalo, na-control ni Ero ang mecha para sumulong, tinusok ang kanyang espada sa binti ng matandang pagong. Tumalapit na rin pala sa limitasyon nito ang strengthening magic nito. Ang mga tropa ng suporta, na sinasamantala ang pagkakataon, ay naglunsad ng isang pag-atake ng grupo. Nang malapit ng maghatid ng nakamamatay na atake si Ero, biglang nawala ng kontrol ang mecha, lumilipad ang mga spark mula sa katawan nito.
Tumalabas na ang metal ng mecha ay umabot na rin sa limitasyon nito. Hindi mapatay ang matandang pagong, lahat ay nasa panganib. Kinailangan ni Ero na gamitin ang sarili bilang bitag para maakit ang atensyon ng matandang pagong. Isang malakas na mahiwagang formation ang agad na nakakuha ng mata ng matandang pagong. Pagkatapos ay nagpaputok si Sultan ng pneumatic cannonball. Hinawakan ng mecha ang hawakan ng espada, gumamit ng mahika ng kidlat, at sa pamamagitan ng nerves ng mata, isang malakas na agos ang direktang umatake sa utak ng matandang pagong. Kahit na makapangyarihang division level na mahiwagang hayop, ang utak nito ay pinirito sa putik. Samantala, dalawang Silhouette Knights ang nasangkot sa matinding labanan. Ang puting mecha ay walang pagtatanggol laban sa nakamamatay na atake ng Gray Mecha. Ngunit sa sandaling iyon, isang aksidente ang nangyari. Nakarating sa palasyo ang balita ng pagpatay ni Ero sa matandang pagong. Agad na tinawag ng hari si Ero. Sa malaking bulwagan, ang kilos ni Ero ay kalmado, ngunit ang kanyang mga tampok ay kapansin-pansing maselan. Napaka-curious ng hari, ang sabi sa ulat ay lalaki si Ero, ngunit mukhang maselan siya tulad ng isang babae. Lubos na pinahahalagahan ng hari ang matapang na pagganap ni Ero at nagpasya na bigyan siya ng isang kahilingan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kahilingan ni Ero ay matuto kung paano gumawa ng magic conversion furnace, ang pangunahing lihim ng bansa, na alam lamang ng maharlikang pamilya. Ipinahayag ni Ero ang kanyang nais na bumuo ng kanyang sariling mecha mula sa simula. Agad na tumahimik ang silid, at naging malamig ang hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi napigilan ng hari ang tumawa. Bagamat natalo na ni Ero ang matandang pagong, hindi pa siya kwalipikadong malaman ang sikretong ito. Pero binigyan pa rin siya ng pagkakataon. Hanggat maaari siyang lumikha ng isang mech frame na nagustuhan ng hari, ibabahagi ng hari ang lihim sa kanya. Si Ero, na isang Gundam fan sa kanyang nakaraang buhay, ay natagpuan ang paggawa ng isang frame na parang isang piraso ng cake. Kaya, upang bumuo ng isang bagong-bagong mech, iminungkahi ni Ero ang kanyang unang disenyo, mga kalamnan na gawa sa crystallized fibers, pinipilipit ang marupok na solong mga hibla, upang mapanatili ang pinakamainam na contractility, na makamit ang pinahusay na lakas. Ang mech ni Helvi ay inaayos, at ipinangako ni Ero na aayusin ito para sa kanya, na ginagawang mas mahusay kaysa sa dati. Iminungkahi ni Ero ang pangalawang disenyo, pag-install ng dalawang pantulong na armas sa likod ng mech, na magbibigay daan sa sabay-sabay na paggamit ng swordsmanship at magic. Sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng isang simpleng magic formula, ang mga auxiliary arm ay maaaring gumana ng flexible, at may naka-install na auto-targeting system, na lubos na nagpapabuti sa katumpakan. Labis na nagulat ang Dwarf Master. Saan nakuha ni Ero ang lahat ng mga inspirasyong ito? Ang pagbuo ng mga bagong mech ay nangangailangan ng komplikadong engineering at maraming bahagi, at tumagal ito ng napakatagal. Para mapabilis ang gawain, nagdisenyo si Ero ng mini-mech, na ang pinakamalaking bentahe ay ang pagiging simple nito sa produksyon, at maaari rin itong magsagawa ng mga gawain tulad ng transportasyon at pagliligtas. Sa ganitong paraan, pagkatapos ng maraming pang-eksperimentong pagkabigo at pagpapahusay, ang pinakabagong modelo ng mech ay natapos sa wakas. Ngayon ang araw ng live na pagsubok. Ang bagong mech ay dahan-daang tumayo, ang mobility at center of gravity nito ay walang kamali-mali. Sumunod na dumating ang highlight ng araw na ito, ang pagsubok ng mga magic soldiers. Ang mga pantulong na braso ay nakabukas, tumatakbo ng napakamabagal. Ang auto-targeting function ay na-activate, at ang mga magic bullet ay tumama sa mga target, mas mabilis kaysa sa manu-manong pagpuntirya. Tuwang-tuwa ang lahat kaya umiyak sila. Sa oras na ito, pinag-uusapan din ng kapitan at ni Dietrich ang bagong mech. Si Helvi ay nagkaroon ng isang makapangyarihang bagong kapartner, at kahit na ang kanyang mga kasanayan ay hindi kasing husay ng kapitan, naglabas siya ng hamon. Kaya, ang huling evaluation ay nagsimula, ang pagsubok ng kakayahan sa labanan. Puno ng mga manunood ang training ground, at nang tumunog ang starting bell, ang white mech ang unang kumilos. Ang bagong mech ay hindi nagpakita ng kahinaan at sinalubong ito ng direkta, gamit ang magic para sa isang malayuang pag-atake upang sugpuin, na pinipilit ang puting mech sa isang defensive na posisyon. Sinamantala ng bagong mech ang pagkakataon na iugoy ang espada nito, at ang puting mech ay walang kapangyarihang lumaban, ganap na nabigla sa lakas ng bagong kalamnan. Ito ay pagkatapos ay lubos na na-overwhelm. Ito ay walang alinlangan na haantong sa isang pagkatalo, ngunit nagpa siya ang kapitan na sumugal, na ginawang kinetic energy ang lahat ng magic power, at nag-charge pasulong. Pinipigilan ito ng long-range firepower ng bagong mech, ngunit hinaranggan ng puting mech ang bawat putok, at sa isang huling hampas, pinalipad nito ang espada. Ang bagong mech, na hindi nakapag-react sa oras, ay nawala ng balanse ng puting mech, na pagkatapos ay tumalon ng mataas, na pinutol ang pantulong na braso ng bagong mech. Hindi ito pinabayaan ni Helvi gaya ng binalak, inikot din niya ang kanyang magic power sa maximum, hinawakan ng puting mech at itinapon ito sa isang tabi, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mahabang espada para umatake pababa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang bagong mech ay nakaranas ng isang aksidente, sa huli ay nawala ng balanse.
Naubos na pala ang magic power. Sa gabi, ipinagdiwang ng lahat ang mga resulta ng pagsusulit, ngunit isang tao ang tahimik na umalis, na naglalabas ng mga resulta ng pagsubok ng bagong mech sa isang kalapit na bansa. Sa ibang lugar, walang tigil na nanginginig ang pulang dugo na lupa, biglang, maraming malalaking insekto ang sumambulat sa lupa, at ang Silhouette Knight ay tila isang laruan sa harapan nila. At ang lahat ng ito ay dahil sa desisyon ng Duke. Ang bagong mech, bagamat matagumpay na ginawa, ay gumamit ng masyadong maraming magic power, na ginagawang mahirap gamitin sa aktwal na labanan. Ang bawat tao ay aktibong naghanap ng mga paraan upang mapabuti ito, at sa huli, nakapagdagdag lang sila ng extra internal storage at kalahating apron, na hindi lamang lubhang pangit ngunit lubhang naapektuhan ang balanse ng mech. Walang pagpipilian si Ero kundi i-hold ang bagong mech project. Hinahati ng Obinia Mountains ang kontinente sa silangan at kanlurang bahagi. Ang bansa ni Ero ay matatagpuan sa silangan ng mga bundok at isang bansang patuloy na nakikipaglaban sa mga demonyong hayop. Nagpasya si Ero na lumikha ng isang mech na magagamit ng mga ordinaryong tao, at sa gayon ay na-upgrade ang mini-mech. Kung ikukumpara sa lumang modelo, ang flexibility nito ay makabuluhang napabuti. Nagtatampok din ito ng mga armas na gumagamit ng mga sintetikong kristal ng kalamnan. Ang mga kagamitang missiles ay napakalakas din, at ang pinakakahanga-hangang tampok ay ang kakayahang mabilis na pagbaril, na ginagawa itong isang mahalagang tool para sa tahanan at paglalakbay. Nang marinig ang balita ng pagsusuri ng bagong mech, naging interesado ang Duke at ipinadala ang Crimson Hair Knight Order upang ipaalam kay Ero at sa iba pa na ihatid ang bagong mech sa teritoryo ng Duke. Kaya, sila ay umalis sa ulan. Ang isang misteryosong tao sa landas ng utos ng kabalyero ay nagkalat ng isang hindi kilalang pulbus, lingid sa kanilang kaalaman na sila ay pumasok sa isang bitag. Ang lupa ay yumanig, at biglang, ang malalaking hayop na parang uod ay lumabas sa lupa. Ito ay mga demonyong nilalang na hindi pa nila nakita. Umaatake sila nang makita ang mga mech. Ang mga hayop sa ilalim ng lupa ay talagang mahirap hawakan, ngunit sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga tunog ng paggalaw, matutukoy ng isa ang kanilang lokasyon. Si Ero, sa tamang oras, pumailang lang ng mataas at nagsimulang mag-counter-attack gamit ang kanyang mga baril, pinasabog ang ulo ng isang higanting uod sa bawat putok. Ang mga natitira ay walang humpay na hinahabol si Ero, na mahusay na nagmamanyobra sa sasakyang panghimpapawid upang umiwas at gumagamit ng piercing flame gun magic, na agad na pinasabog ang ilang mga ulo ng higanting uod. Nagmamadali ang Crimson Hair Knights para tapusin sila. Sinamantala ng Crimson Hair Knights ang pagkakataon, sinasaksak ang katawan ng King Worm, at ang mga bagong mech ay sumugod upang ilubog ang magic staff sa bibig ng uod, ganap na pinatay ang kasuklam-suklam na hayop. Natatapos ang labanan sa loob ng 10 minuto. Ang misteryosong tao, na nabigla sa sobrang kakayahan sa pakikipaglaban na ito, ay mabilis na bumalik upang magulat sa kanilang mga superior. Sila ay mula sa Copperfang Knight Order ng karibal na bansa. Nang makitang nabigo ang kanilang balak, gumawa sila ng mas malisyosong plano. Samantala, iniulat ng pinuno ng Crimson Hair Knights ang sitwasyon ng mga bagong mech sa Duke. Ang mga bagong mech ay higit na nahihigitan ang kasalukuyang sineserbisyohan ng mga mech sa bilis, lakas, at kakayahan sa pakikipaglaban. Ang Duke, na pinahahalagahan ang potensyal na pagpapahusay ng lakas para sa kanyang bansa, ay binibigyang pansin ang mga mech. Mula sa unang henerasyon hanggang sa kasalukuyang naseserbisyohan ng mga mech, ito ay isang span ng 300 taon na may malawak na mapagkukunang ginastos. Si Ero ay tumagal lamang ng 1 buwan, na hindi inaasahan ng Duke, dahil ang bagong mech ay isa lamang sa mga eksperimento ni Ero na may mga planong bumuo ng mas makapangyarihan. Ito ay nagpapa-overwhelm sa Duke. Habang pinag-uusapan ni Ero at ng Duke ang karagdagang pag-unlad, isang grupo ng mga masasamang demonyong hayop ang umatake sa isang nayon ng tao. Ang Silhouette Knight Order ay mabilis na nag-assemble at umaalis upang magbigay ng suporta. Ang pag-ataking ito ay bahagi ng pakana ng kalaban na bansa at nagmamarka ng simula ng hinaharap na mga continental conquest. Ang isang batang mag-aaral, na hindi nakatuon sa mga tipikal na pag-aaral, ay bumuo ng isang bagong mech na may pambihirang kakayahan sa labanan ngunit nagiging target din para sa iba't ibang kapangyarihan. Nang gabing iyon, pinapasok ng kaaway ang kuta, ganap na armado, inaatake nila ang hindi handa na mga sundalo. Ang bagong mech ay mabilis na matatagpuan, at hinihimok ng pinuno ang kanyang mga tauhan na kumilos ng mabilis, sinisira ang anumang mga mech na hindi maaaring makuha, na walang iniwan para sa kaaway. Ang pagsabog ay nag-alerto kay Ero, na napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon at humiling na sumali sa labanan, ngunit ang Duke ay mahigpit na tumanggi, dahil si Ero ay isang mahalagang talento na may misyon sa pananaliksik. Mabilis na gumanti ang mga sundalo sa loob ng kuta, ngunit ang mga ordinaryong pag-atake ay hindi epektibo laban sa mga mech. Ang bagong mech ay nilagyan ng 2 staff at isang tampok na automatikong pag-target. Sinira nito ang kuta sa ramparts ng lungsod sa isang welga. Dumating ang mga reinforcement at naglunsad ng isang pag-atake, na nakikibahagi sa isang matinding labanan sa mga mananakop. Ang pinuno ng kalaban, na hindi gustong pahabain ang laban, ay inutusan ng kanyang mga nasasakupan na humanap ng pagkakataong makatakas.
Si Kapitan Chito, na nagmamaneho ng Ace Mech, ay sumali sa labanan at pinatumba ang isang kaaway na minion sa isang hampas ng martilyo. Hinabol ng Kapitan ang tagumpay ngunit naiwasan ng umaatres na kalaban. Isa pang hampas ng martilyo ang ibinato, ngunit naharang ito ng kaaway na nagmamaneho ng bagong mech. Ang lakas ng braso ng bagong mech ay nalampasan ang lakas ng Ace Mech, ang Heimawota, at pansamantalang hindi matalo ang kalaban. Ang misyon ngayong gabi ay subukan ang bagong mech, at hindi nila kayang bayaran ang War of Attrition. Habang abala ang isa sa kapitan, sinamantala ng iba pang mga kaaway ang pagkakataong umatras sa kanilang mga mech. Sa sandaling inakala ng kalaban na sila ay ligtas, natuklasan nila ang dalawang mech na papalapit. Sa pag-aakalang ito ay isang puwersang humaharang, ang pinuno ay sumalakay ng walang pagdadalawang isip. Mabilis na napagtanto ng kapitan at ni Dietrich na ang pulang mech, pagkatapos na ma-remodeled, ay makabuluhang bumuti sa bilis, lakas, at liksi. Sa isang atake ng espada, na-disable ni Dietrich ang isang minion. Sa sandaling iyon, tumaas ang kumpiyansa ni Dietrich nang madali niyang naiwasan ang mga pag-atake ng kalaban at agad na tinuruan sila ng leksyon. Hindi inaasahan ng pinuno na ang dalawang estudyante ay ganoon na lamang kakilakilabot at tumalikod para tumakas ngunit naharang ito ng isang puting mech. Ang kanyang mga nasasakupan ay sumugod upang hawakan ang puting mech, na nagpapahintulot sa pinuno na makatakas ng mabilis. Upang bumili ng oras para sa kanilang pinuno, gumamit ang isa pang mech ng taktika ng kamikaze, na kinuha ang pulang mech at gumulong sa isang bangin. Sa panahon ng pagbagsak, ang pantulong na braso ng Red Mech ay naglunsad ng isang mahiwagang pag-atake na ganap na na-disable ang kalabang mech. Gayunpaman, si Dietrich ay napakabata pa. Sinamantala ng kalaban ang kanyang distraction at naghagis ng flash grenade. Matapos ang nakakasilaw na liwanag, hindi na makakita si Dietrich sa labas. Ang ganitong mabangis na labanan ay hindi maaaring matapos nang wala ang kaakit-akit na batang lalaki. Si Ero, na nagpapilot ng isang mini-mech, ay lumapag sa ibabaw ng isang kaaway na mech. Pagkatapos ay ginulo ni Ero ang sistema ng balanse ng mech at madaling pinabagsak ang isang kaaway. Pagkatapos ay hinanap niya ang susunod na target, kumapit sa isa pang mech na may bakal na cable, at naglanding sa isa pang mech. Walang mas nakakaunawa sa istruktura ng mga armament sa likuran kaysa kay Ero. Pagkatapos ng pagsabog ng kidlat na mahika at pag-aayos ng posisyon ng kanyang mga staff, madali siyang nag-backflip sa lupa at malamig na tumalikod. Ang kaaway, galit na galit, pinindot ang pindutin ng pag-atake at hindi sinasadyang tinatakan ang kanilang sariling kapalaran. Samantala, ang puting mech ay mahigpit na nakikipaglaban sa pinuno ng kalaban ngunit nalampasan ang bagong mech at mabilis na natalo. Nang dumating si Dietrich, ang kapitan ay malubhang nasugatan, at ang kaaway na may bagong mech ay nakatakas na. Kinabukasan, ipinatawag ng hari ang mga estudyanteng kasangkot sa pagbuo ng bagong modelo ng mech. Upang maiwasan ang isang katulad na insidente, nagpasya ang hari na bumuo ng isang bagong order ng kabalyero na pinamumunuan ni Ero, ang Silver Phoenix Knights, na sa kalaunan ay magiging kilala sa buong kontinente. Palaging kinakatawan ng mga mech ang romantikong ideal ng mga lalaki, na puno ng pakiramdam ng makinarya at mapangwasak na kapangyarihan. Ang Centaur mech, na may hawak na sibat, ay nakatayong may pagmamalaki sa parang, na ikinagulat ng lahat. Ang bagong mech na naiwan sa fortress ay ipinadala sa Pambansang Mech Research Institute. Ang novel na disenyo nito ay nakamangha sa mga mananaliksik at mahirap pang ang pag-aralan. Ang direktor ng workshop, na galit sa kawalan ng kakayahan ng kanyang mga nasasakupan at natabunan ng isang batang lalaki sa harap ng hari, ay labis na ayaw at inaasam-asam na talunin ang bata sa isang kompetisyon makalipas ang 10 buwan. Bumalik si Ero at ang kanyang koponan sa kanilang base, patuloy na bumuo ng mas makapangyarihang mga mech. Nagpasya si Ero na iwanan ang dating disenyo at ganap na muling idisenyo ang isang bagong mech. Para mas maprotektahan ang mga resulta ng pananaliksik at pag-unlad, nagpadala ang hari ng 2 squadron ng Mech Knight para bantayan ang Silver Phoenix Knights at nagpadala rin ng Elite Intelligence Unit para maalis ang mga nagkukubli na espiya. Ang Silver Phoenix Knights ay nagsimulang gumawa ng mas malalakas na mech, simula sa pagsubok sa mga thrusters. Nakakatakot ang malakas na propulsion. Susunod, nagtrabaho sila sa pagkonekta sa mga wire ng pagpapadaloy at pagpipinta ng panlabas. Ang bagong modelo ay sa wakas ay binuo. Halos hindi na makapaghintay si Ero. Sa pag-activate ni Ero, nagsimulang bumuhos ang mahiwagang kapangyarihan sa mech, at nagbuga ng apoy ang mga thruster. Isang napakalaking ingay ang nangyari, na nabasag ang salamin ng akademya at nagdulot ng makapal na usok sa di-kalayuan. Ang bagong mech ay naglaho, nag-iwan ng mahabang kanal sa lupa. Mabilis na tumakbo si Arkhead at ang iba pa para suriin ang sitwasyon. Ang dating bagong mech ay isa na ngayong tumpok ng scrap metal. Muntik nang matugunan ni Ero ang kanyang katapusan sa episode na ito. Nang muli siyang nagising, agad niyang natukoy ang problema, ang lakas ng output ay napakahusay para mapaglabanan ng mech. Kinailangan na baguhin ang kaugnayan sa pagitan ng pattern ng spell at output.
Bumalik sa base, iminungkahi ni Ero ang isang bagong plano sa reforma at pumili ng mga bagong piloto para sa mech body, sina Arkhead at Adeltrud. Ang bagong modelong ito ay iba sa mga nauna, na gumagamit ng two-person operation mode dahil sa malaking sukat nito at mataas na mahiwagang pagkonsumo ng kuryente, na nangangailangan ng pag-install ng dalawang mahiwagang power converter upang ganap na magamit ang mga kakayahan ng mech. Natuto din si Ero mula sa nakaraang aralin at espesyal na lumikha ng isang susi para sa pagsisimula ng mech. Kung wala ang susi, hindi ma-activate ang mech. Ang pagpupulong ng bagong mech ay pumasok din sa huling yugto. Ang piloting ni Adeltrud ay lalong naging mahusay, at patuloy na ipinaliwanag ni Ero ang mga feature ng bagong mech. Samantala, pinabilis din ng Pambansang Institute ng Pananaliksik ang gawaing pagpupulong ng bagong modelo. Sa wakas ay nalalapit na ang pinakahihintay na kompetisyon sa pagitan ng direktor ng workshop at ni Ero. Naunang pumasok sa field ang mech ng Institute, gumagalaw ng maayos at nakaharap sa hari para sa inspection, nakahilera ng magkasunod, kasama ang mga piloto na sumasaludo sa hari mula sa kanilang mga cockpit. Ang direktor ng workshop, na hindi napigilan ang kanyang pananabik, ay nagsimulang purihin ang kanyang mga nilikha sa hari. Susunod, oras na para sa pasukan ng Silver Phoenix Knights. Ang hugis centaur na mech, na sinamahan ng dalawa pang makina, ay gumawa ng isang nakasisilaw na appearance. Ang malakas na propulsion ay agad na naglunsad ng mech, lumilipad malapit sa lupa tulad ng isang rocket, na nalampasan ng hugis centaur na mech sa unahan. Mabilis na sinubukan ng mga kalaban ang malayuang pagsupil. Bahagyang ngumiti si Ero at madaling umiwas sa pag-atake. Ngayon ang araw para sa Silver Phoenix Knights upang makipagkompetensya laban sa Institute ng Pananaliksik. Ang Silver Phoenix Knights ay naglagay ng 4 na mechs, at ang Institute ay naglagay ng 6 na bagong mechs, lahat ay pinasimula ng pinakamahusay na mga driver ng bansa. Ang parehong mga koponan ay handa. Sa hudyat ng referee, opisyal na nagsimula ang laban. Ang hugis centaur na mech, na may pinakamalakas na kadaliang kumilos, ay unang naglunsad ng pagsugod. Ang mga kalaban ay agad na naghati ng 3 mech upang matugunan ang pagsugod, lahat ng mga ace pilot ay tunay na walang takot sa harap ng panganib. Ang magkabilang panig ay sumusugod sa isa't isa. Si Ero, mahinahon at nakolekta, na-activate ang mahiwagang jet thrusters, lahat ng system ay normal, at manu-manong inilipat ng direkta sa 5th gear. Umalis ang malalakas na thruster, itinaas ang buong mech sa hangin, na nakabigla sa lahat. Sa daan-daang taon ng kasaysayan, wala pang mech na lumipad. Agad na naabutan ang hugis centaur na mech, nagmamadaling sinubukan ng mga kalaban na sugpuin ito gamit ang malayong firepower, ngunit madaling nakaiwas si Ero sa isang madiskarteng hakbang. Ang mga kalaban, na hindi nakapag-react sa oras, ay na-knockout sa arena. Inangkin ni Ero ang unang tagumpay ng laban, na lubos na nagpapataas ng moral. Umabante din ang centaur mech na may hawak na sibat, ngunit umiwas sa pag-atake ang kalaban. Ang bilis ng centaur mech ay napakabilis, hindi nagbibigay ng pagkakataon sa mga kalaban na palibutan ito. Ito ang eksaktong taktika na inayos ni Ero. Ang pangkat na nakaharap sa centaur mech ay unang kumilos, kung saan ang dalawang matandang piloto ay nagdadala ng presyon ng pakikipaglaban kaysa sa bilang. Sa isa pang harapan, ang pulang mech at puting mech ay bumuo ng isang tactical na formation. Gumamit ang kalaban ng tradisyonal na long-range firepower para sa pagsugpo. Ang white mech ay lubusang na-upgrade, at ang antas ng firepower na ito ay hindi mapigilan. Ang pulang mech ay tumalon ng mataas at hinampas ang kalaban gamit ang isang espada. Ang pulang mech ay idinisenyo bilang isang uri ng mandirigma, na may lakas at bilis bilang mga tampok nito, ganap na nilulupig ang kalaban. Biglang bumukas ang shield ng white mech, at isang steel cable ang bumaril, na nakalagay sa shield ng kalaban. Sa bahagyang pagpupursiga, pinilit nito ang kalaban na kusang itapon ang kalasag. Ang Silver Phoenix Knights ay nakakuha ng ganap na kalamangan. Ang laban ay umabot na sa kasukdulan nito, at walang nagpipigil sa alinmang panig. Ang red mech ay humarap pa sa dalawang mech na mag-isa, hindi nagpapakita ng kaunting kawalan, na iniwan ang kalaban na walang anumang espiritu upang lumaban. Hinarang ng white mech ang sword strike ng kalaban, ngunit nagkamali. Mabilis na nakareact ang kalaban at hinampas ang katawan ng mech. Nakahanap din ng pagkakataon ang centaur mech na umatake. Ang kalaban, na hindi nang ahas na hayaan itong makalapit, ay sinubukan itong sugpuin gamit ang mabilis na long-range firepower. Gamit ang mobility nito, naiwasan ng centaur mech ang lahat ng pag-atake gamit ang serpentine movements, pagkatapos ay tumalo ng mataas at pinatumba ang kalaban sa pamamagitan ng isang sipa. Ang laban ay pumasok sa isang kritikal na sandali, na ang magkabilang panig ay naubusan ng mahiwagang kapangyarihan, na humantong sa isang pagkapatas sa lakas ng labanan. Ang kalaban ay mayroon pa ring isang mech na nagpapanatili ng kapangyarihang panlaban. Tila nakalimutan na ng lahat si Ero sa field. Ngayon na ang panahon niya para sumikat. Sa maliksi na paggalaw, naiwasan niya ang lahat ng atake at naghatid ng sipa mula sa itaas, diretso sa kalaban. Kamanghamanghang lumaban ang magkabilang panig. Idineklara ng hari na draw ang laban, ngunit nagsisimula pa lang ang mga problema ni Ero.
Nakuha niya ang atensyon ng isang kakaibang tao. Ang kwento ay bumalik sa isang buwan na mas maaga, sa taong 1280. Inihayag ni Ambrosius Stavo ang kanyang pagbibitiw, na nagkaroon ng maraming personal na oras. Ipinatawag niya si Ero, umaasang makakagawa siya ng mech para magkaroon siya ng kasiyahan sa pakikipaglaban sa mga mahiwagang hayop. Matagal nang hinahangaan ng prinsipe ang mga mech ni Ero, at ito ay isang pagkakataon na hindi niya palalampasin. Si Ero, bilang isang mahilig sa mech, kailangan lang sabihin ang mga kinakailangan. Si Prince Jade ay tunay na apo ni Ambrosius Stavo, na ang tanging kinakailangan niya para sa mech ay kapangyarihan. Bumalik sa base, nagsimulang gumawa si Ero ng Royal Custom Mech. Ang gawaing pagpupulong ay natuloy ng maayos, at ang mahiwagang conveyance machine ay lubos na nagpabuti ng kahusayan sa trabaho. Nakumpleto ang Royal Custom Mechs, isang gintong leon at isang pilak na tigre. Si Ero, ang mahilig sa mech, ay naghatid sa mga tuntunin ng lakas, depensa, at kadaliang kumilos, na nagtatapos sa tuktok ng disenyo ng mech, na lubos na nagpasiya sa kanila. Gayunpaman, parehong pinili ang gintong leon sa parehong oras. Tunay na pinahahalagahan ng pamilya ni Ambrosius Stavo ang lakas higit sa lahat. Itinaas ng prinsipe ang kanyang mahusay na espada at inilunsad ang unang pag-atake. Itinaas din ni Ambrosius Stavo ang kanyang sibat para salubungin ang labanan. Ang pag-atake ng prinsipe ay tila masyadong nagmamadali at si Ambrosius Stavo ay nakakita ng isang kapintasan, sinamantala ang pagkakataon na itaboy siya pabalik. Mahusay na pinangasiwaan ni Ambrosius Stavo ang kanyang sibat, tiyak na naging top tier na combat knight sa kanyang kabataan. Naramdaman ng prinsipe ang pressure, dahil walang kamali-mali ang paninindigan sa pakikipaglaban ni Ambrosius Stavo. Nang walang nakitang mga kapintasan, muling sumusugod ang prinsipe. Si Ambrosius Stavo, na napansin ang sobrang sabik na pag-atake ng prinsipe na nagdulot ng kawalang tatag sa kanyang paa, itinulak ang kanyang sibat pababa. Biglang pumailan lang sa ere si Yusi. Nang maisip niyang tiyak na siya ang mananalo, napatunayang mahalaga pa rin ang karanasang iyon. Itinabi ni Ambrosius Stavo ang kanyang sibat, hinawakan ang mech ng prinsipe, at nagsagawa ng perpektong over-the-shoulder throw. Ang prinsipe ay matalinong gumamit ng pag-urong ng mahika upang magaling na maiwasan ang krisis. Napabuntong hininga si Ambrosius Stavo, nakahinga ng maluwag na may kahalili. Ang galit na prinsipe ay naglunsad ng isang mabangis na pag-atake, tinadtad ang sibat ni Ambrosius Stavo sa dalawa, at nanalo sa tunggalian. Sa wakas ay pagmamayari na ng prinsipe ang Golden Lion. Sa katunayan, bukod sa kanilang mga hitsura, ang Silver Tiger ay may eksaktong parehong mga kakayahan. Ang kompetisyong ito, manalo o matalo, ay isang mahalagang karanasan. Gustong umalis ni Ambrosius Stavo para sa prinsipe. Sa harap ng isang makakapal na kawon ng mga mahiwagang hayop, maging ang mga Steel Knight ay tila napakahina. Ang mga malalaking mahiwagang hayop ay patuloy na umaatake mula sa malayo, habang ang mga maliliit na hayop ay lumabag na sa mga platform ng depensa, na mabilis na umaatake sa isang mech. Ang pagbagsak sa mga depensa ay sandali lamang. Personal na pinangunahan ng bagong hari ang pagsugod, tinatalakay sa lahat kung paano haharapin ang krisis. Ang mga mahiwagang hayop na uri ng shell ay mga sosyal na nilalang, katulad ng mga langgam at bubuyog, pinalaki at kinokontrol ng isang reyna sa sangkawon. Habang sumusulong ang kawon, mayroong isang hindi masasamang lugar sa kaharian, na kilala bilang Alheimer, na ang balita ay ipinadala pabalik sa kabisera. Agad na tinawag ni Ambrosius Stavo ang Silver Phoenix Knights, habang ang kawon ay patungo sa Alheimer, ang lugar ng kapanganakan ng mga Magic Conversion Furnace. Ang mga Magic Conversion Furnace ay sumisipsip ng medium sa hangin at ginagawa itong magic, na kumikilos bilang puso ng mga mech, na kung sisirain ng mga mahiwagang hayop, ay magiging imposibleng makagawa muli ng mga mech. Si Ero, na muling nagkatawang tao sa mundo ng mga mech, ay hinding-hindi papayag na masira ang lugar na ito. Ipinakalat niya ang buong utos ng kabalyero upang lipulin ang sangkawan, upang bumili ng oras para sa mga kasamahan ni Arnis na patibayin ang mga depensa. Ang mga kabalyero ng labanan ay handang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Sa sandaling iyon, isang ulap ng alikabok ang tumaas sa di-kalayuan, habang ang mga mech ng tao na humihila ng ilang mga karwaheng pandigma ay nagmamadaling tumulong. Dumating na ang Silver Phoenix Knights para sa labanan, dumiretso sa daan patungo sa Magical Beast Horde. Agad na tumindi ang labanan. Ang tao na ito, na sumasamba sa kapangyarihan, ay halos hindi makapaghintay. Ito ang unang labanan ng Golden Lion. Ang Golden Lion ay handa ng magpakawala ng buong lakas ng firepower, na nagdulot ng labis na kasiyahan sa lalaki. Ngunit sa susunod na segundo, natanto niya ang halaga. Ang Golden Lion ay napaatras. Ipinadala ni Ambrosius Stavo si Ero upang hanapin ang reyna ng sangkawan, iniwan ang natitira sa kanila. Nakita ng pangalawang squadron, na pinamumunuan ni Dietrich, ang mga red mech na na-upgrade, na ngayon ay nilagyan ng mga mahiwagang thruster na nakamount sa balikat, na nagbibigay sa kanila ng kakayahang lumipad. Ang kanilang kadaliang kumilos ay lubos na pinahusay, at ang dalawahang espada ay nagpapataas din ng kanilang pagiging epektibo sa labanan.
Samantala, na-upgrade sa isang ganap na bagong antas, nilagyan ng dalawahang kalasag at napakalaking firepower, na ginagawa itong isang nakakatakot na puwersa. Ang Human Mech Squadron ay naging reaper ng mga mahiwagang hayop. Si Ero, na naghahanap sa reyna ng Sangkawan, ay nag-activate ng espesyal na kagamitan sa karwaheng pandigma, na nagkataon na kumuha ng isang alon ng mga mahiwagang hayop kasama niya. Napakalakas ng bagong auxiliary na kagamitan dahil nilagyan ito ng dual magic conversion furnace, at ang napaka-mobile na dual rider horse mech ay parang isang land aircraft carrier. Sa sandaling iyon, isang malaking kuko ang bumaba mula sa langit. Mabilis na umiwas ang mech ng tao. Ang halimaw na may mahabang paa sa harap nila ay ang Shell Queen, isang mahiwagang hayop sa parehong antas ng matandang pagong. Agad namang umatake si Ero. Ang mga binti ng reyna ay hindi kapani-paniwalang matigas, ang mga ordinaryong pag-atake ay walang epekto. Agad na pinuntirya ni Ero ang mga mahihinang lugar ng reyna, kasama ang kalesa ng digmaan na umiikot sa kanya, umaatake sa isang 360-degree na pag-ikot. Hindi nagtagal ay nabutas nito ang tiyan. Ang sugatang reyna ay nagngangalit, hinabol ang kalesa ng napakabilis, kahit na nalampasan ang bilis ng armor ng human mech. Sa mga ganitong sitwasyon ng matinding krisis, kadalasan, ang pangunahing tauhan ay personal na nakikialam upang lutasin ang krisis. Si Ero, gamit ang isang sirang troso, ay lumukso sa hangin, kung saan ang kanyang mahiwagang canyon ay nagsimulang magpakawala ng kapangyarihan nito, na bali ang mahabang binti ng reyna, na naging sanhi ng kanyang pagkahulog ng husto sa lupa. Pagkatapos ay inalis ni Ero ang malaking talim sa karwahe, binalot ito ng sapat na metal na alambre, at inihagis ang napakalaking talim, itinapat ito sa noo ng reyna. Agad na na-activate ni Ero ang magic ng kidlat, at habang patuloy na naililipat ang mahika, na kuryente ang utak ng Shell Queen sa antas ng division na naging putik, na epektibong pumatay sa kanya. Sa araw na iyon, ipinatawag ni Ambrosius Tavo si Ero ng mag-isa. Si Ero, na may maraming pagsasamantala sa militar at nakabuo ng maraming bagong mech, ay isang napakahalagang talento para sa kaharian. Kasunod ng kanilang naunang kasunduan, nangako si Ambrosius Tavo na ituro sa kanya ang paraan ng paggawa ng magic conversion furnace. Si Ero, na naglalaman ng kanyang pananabik, ay gustong malaman agad ang paraan ng pagmamanupaktura, kaya sumakay siya ng karwahe patungong Alzheimer. Isang gwardya sa karwahe ang nagpahayag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan sa kanya. Sila ay mga inapo ng mga concealers, na may average na lifespan na 500 taon, na nagmamana ng mahika at teknolohiya. Sa pagdaan sa isang madilim na lagusan, nasilaw si Ero nang makarating sila sa isang parang panaginip na mundo, kung saan ang mga bahay na hugis prutas ay nakasabit mula sa malalaki at matibay na parang tore na mga istruktura. Dinala sila ng gwardya upang salubungin ang mga matatanda. Dahil pinrotektahan ni Ero ang Alzheimer, pumayag ang matanda na turuan siya ng paraan ng paggawa. Ang prinsipyo ng conversion furnace ay upang sumipsip ng mga mahiwagang elemento at i-convert ang mga ito sa kapangyarihan. Ang pamamaraan ng pagmamanupaktura ay napakasimple, gamit ang espesyal na inihanda na dugo, na nakaukit sa magic conversion furnace, na tinatawag na awit ng buhay, ng mga concealers. Isang napakalaking spell, na nangangailangan ng high density na mithril upang suportahan. Ang katigasan ng mithril ay nakakapagpasakit ng ulo ng mga dwarf, ngunit sa mga kamay ng concealers, malaya nilang mababago ang estado nito. Lumalabas na tulad ng mga mahiwagang hayop, ang mga concealer ay gumagamit din ng isang magic catalyst crystal, kaya naman ang mga tagalabas ay hindi maaaring gumawa ng mga conversion furnace. Ang kapangyarihan ng conversion furnace ay nauugnay sa laki ng catalyst ng mahiwagang hayop, mas malakas ang mahiwagang hayop, mas malaki ang espiritual na medium na kristal, at mas mataas ang kapangyarihan ng output. Ang mga mass-produced furnaces ay ginawa mula sa mga catalyst na kristal na mina mula sa mga bundok. Sa puntong ito, alam na niya kung paano gawin ito, kulang lang siya ng isang malakas na kristal na catalyst, at natural na naunawaan kaagad ni Ambrosius Tavo at pumayag sa kanyang kahilingan. Upang magkaroon ng higit pang kaalaman tungkol sa mga conversion furnace, nanatili si Ero sa Alzheimer, nagsimula siyang mag-aral ng masigasig, nagrepaso ng malaking halaga ng material at nagmamasid sa proseso ng pagmamanupaktura ng concealers. Nagpakita si Ero ng kamanghamanghang talento, na pinagkadalubhasaan ang lahat ng mga trick sa loob lamang ng 3 buwan. Pagbalik sa maharlikang kabisera, agad niyang binuo ang Gundam ng kanyang mga pangarap, ipinagkatiwala ang pagpupulong ng mga bahagi sa kanyang mga subordinate, na personal na gumawa ng magic conversion furnace. Sa wakas, ang core ng mech ay nakumpleto, at ang Gundam ay pumasok din sa huling yugto ng pagpupulong. Nang matapos ang pag-install ng iba't ibang departamento, opisyal na nagising ang Spotted Dove. Biglang lumitaw ang 12-12 ng mga airship sa kalangitan, pagkatapos ay sinimulan ng airdrop mode, ang lakas ng pakikipaglaban ng mga itim na mech ay direktang nanaig sa oposisyon. Ang kanlurang kaharian ng Zalaudek, na matagal nang nagpaplano, ay nakakuha ng malaking bilang ng mga mech knight at naglunsad ng mga pag-atake sa mga nakapaligid na bansa. Ang alyansa ng mga bansa sa kanluran ay nalipol sa loob ng 1 buwan, at nakapasok na sila sa mga hangganan ng kaharian ng Kushpercha, kung saan nagsimulang makisali ang mga kabalyero sa direktang labanan.
Ang mga mech ng Kushpercha, tulad ng mga taong dayami, ay walang kapantay at agad na nalipol. Ito ang pinakabagong mecha unit ng Zalaudek, ang Tyranto Dark Knights. Pinalibutan ng Tyranto Knights ang tatlong kuta, ngunit hindi naglunsad ng matinding pag-atake tulad ng dati. Nagbigay ito ng pag-asa sa hari ng Kushpercha, na nagpasya na ituon ang lahat ng puwersang militar sa tatlong kuta, sa paniniwalang ito ay isang magandang pagkakataon upang ibalik ang sitwasyon. Gayunpaman, ang hindi nila alam, ang lahat ng kanilang mga aksyon ay binabantayan ng kalaban, na bahagi ng diskarte ng kalaban upang maakit ang tigre palayo sa bundok. Ang pangalawang prinsipe ng Zalaudek ang namamahala sa operasyong ito. Ngayong gabi, siya ay mananatili sa kastilyo ng Kushpercha. Nagsimulang airdrop ng mga airship ang Tyranto Knights. Sa paglipad, agad na sinimulan ang long-range firepower suppression. Ang mga kalabang kabalyero ay nalipol bago sila makapag-react. Gumamit talaga ang mga gwardya ng mga tirador laban sa mga mecha, na parabang naghahadges ng mga itlog sa mga bato. Malinaw na hindi sila magtatagal. Di nagtagal, dumating ang mga kabalyero ng Kushpercha, ngunit sa harap ng mabangis na Tyranto, ang mga mecha ng Kushpercha ay parang mga papel na figure, ganap na hindi makatiis sa isang atake. Ang kabisera, na walang hukbo, ay parang tupa na naghihintay na katayin. Ang mga tapat na kabalyero ay nagtatanggol pa rin sa kuta, ngunit mabilis na tinambangan ng assassin squad ng kaaway. Alam ng hari na hindi na niya mapipigilan ang kaaway, kaya inayos niya ang kanyang pamilya na palihim na lumikas sa kabisera, at siya mismo ay nagpasya na lumaban hanggang sa wakas. Pinaandar ng hari ang kanyang eksklusibong mecha. Ang desyerto na kabisera ay hindi makatiis sa mabangis na Tyranto. Hindi nagtagal, narating nila ang huling linya ng depensa. Sa pagkakataong iyon, biglang bumukas ang gate. Pinangunahan ng hari ng Kushpercha ang natitirang mga kabalyero upang salubungin ang kalaban sa labanan, at humiling ng tunggalian sa kalabang commander. Matagal nang naghihintay ang pangalawang prinsipe ng Zalaudek. Sumunod ay ang labanan sa pagitan ng mga commander. Pagkatapos ng palitan ng atake, malinaw na walang kalaban-laban ang mecha ng hari, na mahigpit na pinigilan ng puting Tyranto. Mabilis siyang nabugbog sa buong katawan. Nangako ang hari na hindi susuko, na naglulunsad ng isang panghuling welga. Sa pagkatalo ng hari, ganap na bumagsak ang kabisera ng Kushpercha. Kasabay nito, nahuli rin ang tatlong kuta. At ang prinsesa, na nagdadala ng pag-asa ng pagpapanumbalak ng bansa, ay nahuli din sa ruta. Kaya, nahulog sa mga kamay ng Zalaudek. Nang gabing iyon, pumasok si Ero at ang kanyang grupo sa kastilyo. Ayon sa impormasyon ni Nora, ang prinsesa at iba pa ay nakulong sa 4 na spire. Ang mga na-upgrade na mini-mecha ay talagang tahimik. Walang narinig na ingay ang mga gwardya, iniwasan ang lahat ng nagpapatrulyang sundalo. Iniwan ang isang tao upang suportahan anumang oras, ang iba ay agad na nakipaghiwalay. Iniligtas ni Ero ang Grand Duchess. Iniligtas ng prinsipe ang kanyang pinakamamahal na pinsan. Nakahanap si Adelfrud ng isang bakanteng silid. Si Arkid ang naging maswerte, ngunit nahaharap siya sa isang dilema. Ang prinsesa, na nawalan ng pag-asa, walang pamilya, walang mabubuhay, ay tumanggi na pabigatin ang iba, na hinihimok si Arkid na umalis kaagad. Sa labas, nagsimulang tumunog ang mga warning bell. Si Arkid ay nanumpa na maging kabalyero ng prinsesa, handang gamitin ang kanyang espada upang protektahan siya. Agad na naantig ang prinsesa, at matagumpay na natapos ni Arkid ang kanyang misyon. Nang malaman na ang prinsesa ay nailigtas, ang balbas na lalaki ay nagngangalit, sinimulan ng airship upang habulin si Ero at ang iba pa. Sa barko ay isang espesyal na tao, ang taga-disenyo ng airship, si Horatio. Gusto niyang makita ang maalamat na Death God mecha. Kinabukasan, nakita ng airship na tumatakbo ang mga tao at mecha sa kalsada. Nakita rin ng Silver Phoenix Knights ang airship. Hindi ba ito ay isang eroplano lamang mula sa isang nakaraang buhay? Tuwang-tuwa si Ero. Sa mundong ito, may nakagawa ng eroplano, may nakabisado sa teknolohiyang hindi niya nagagawa. Sa sandaling iyon, ang airship ay nagsimulang mag-airdrop ng mga mecha. Pinapilot din ni Ero ang Spotted Dove para salubungin sila. Nang makita ang lumilipad na Silhouette Knight, ang mukha ng balbas na lalaki ay hindi makapaniwala. Lalong naging exaggerated si Horatio, nagulat na may ibang tao bukod sa kanya ang nakakabisado ng teknolohiya sa paglipad. Walang kahirap-hirap na pinabagsak ni Ero ang isa. Sumakay siya sa spaceship, at nang makita ang napakagandang disenyo, muling gumalaw ang mga cell ng henyo sa loob niya. Isang itim na mecha ang umatake kay Ero gamit ang mahika, ngunit malugod na tinanggap ni Ero ang mga mecha na dumaan sa kanya. Ang balbas na lalaki ay nakadama ng problema, pinihit ang bow ng barko, at nagsimulang tumakas. Hindi hinabol ni Ero, dahil mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Gayunpaman, si Horatio sa barko ay pinasigla nito. Ang langit ang kanyang nasasakupan, at nangako siyang haharapin si Ero sa susunod. Parehong mga nangungunang talento mula sa mga kontinente, ngunit sino ang sa huli ay magpapatunay na higit na mahusay. Nang maglaon, dumating si Ero at ang kanyang grupo sa isang maliit na bayan.
Nakipagpulong din ang asawa ng Grand Duke sa kanyang mga nakaligtas na subordinate. Sa oras na ito, nag-propose ng deal si Ero. Ang mechas ng Kushpercha ay nagkaroon ng mga issue sa hindi sapat na firepower at depensa. Ang Silver Phoenix Knights ay maaaring mag-alok ng mga pagbabago, na ang gantimpala ay ang lahat ng nahuli na kabalyero ng kaaway na ibinigay sa kanila. Pinag-isipan ito ng asawa ng Grand Duke, nakikita ito bilang isang patas na pakikitungo. Sa sandaling iyon, ang mga puwersa ng kaaway ay sinalakay na ang bayan. Sinimulan ng mga mecha ng Kushpercha ang kanilang depensa. Ngayon, hindi lang nakasuot ng bulletproof vest ang mga mecha, ngunit nilagyan din ng 6 na machine gun, na nagpaparami ng kanilang firepower ng maraming beses. Ang hukbo ni Zalaudek ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Sa wakas ay inikot ng Kushpercha ang mga mesa. Hindi gustong tumanggap ng pagkatalo, ginamit ng Zalaudek ang mga lumang trick. Pinasok nila ang kastilyo para nakawin ang pinakabagong mecha ng Silver Phoenix Knights. Matapos makapasok sa cockpit, nakita nilang imposibleng mag-start. Ang lahat ng ito ay nasa loob ng inaasahan ni Ero. Nahuli niya ang mga kaaway na nakapasok, at ini-start ng kapitan ang mecha, na hinahanap ang kaaway sa labas na naghihintay ng suporta. Isang matinding labanan ang naganap. Matapos ma-upgrade ang puting mecha, ang depensa nito ay napakalakas. Ang assassin mecha ng kalaban ay hindi makakuha ng anumang kalamangan, ngunit narinig ng kapitan ng isang pamilyar na boses, ang magnanakaw na nakatalo sa kanya at nagnakaw ng mecha noon. Ang kapitan, na naghahangad na tubusin ang kanyang karangalan, ay naglunsad ng mecha sa pagkilos. Sinamantala ng assassin mecha ang sandaling iyon, hinawakan ang mahabang espada ng puting mecha, at mula sa likuran, isang side of death ang lumawak, na nagdeploy ng 2 kalasag mula sa likod nito, na tumama ng husto sa assassin mecha. Kasunod nito, ang espada ay tumagos sa kalaban. Dumating ang sasakyang pangkalawakan ni Zalaudek sa huling teritoryo ng Kushpercha, na naglalayong alisin ang lahat ng paglaban minsan at para sa lahat. Bigla, ang kalangitan na napuno ng spaceship, ay naiilawan ng hindi pangkaraniwang liwanag. Bago pa maintindihan ng kalaban ang nangyayari, hindi mabilang na mga sibat na ginagabayan ng mahika ang bumangon mula sa lupa, pumailan lang sa isang tiyak na taas bago lumiko patungo sa sasakyang pangkalawakan, agad na tumusok sa kubyerta nito. Ito ang unang pagkakataon mula noong nagsimula ang digmaan na ang sasakyang pangkalawakan ay nakaranas ng mapanirang pinsala. Ang hukbo ng kaaway ay natigilan, nagtataka kung paano may hagis ang mga sibat ng napakataas, na tuluyang nabaligtad ang kanilang pangunawa. Nang makita ang mga sibat na umaatake pa rin, ang general ng kaaway, ay nakaranas sa hindi mabilang na mga labanan, at tiyak na ibinagsak ang itim na mecha mula sa mataas na altitude. Ang mga nalilitong sundalo, ay umiyak at sumisigaw habang sila ay bumagsak, ngunit ang mga kabalyero na ligtas na nakarating ay sinalakay ng isang mahabang ambush na puwersa ng mecha, na kinuha ang isang malaking grupo sa isang malawak na pag-atake. Pinagmasdan ni Ero ang sitwasyon mula sa isa pang gilid ng burol. Ngayon naman ay siya na ang pumasok sa laban. Mabilis na umakyat ang kalapati, ginamit ang maliksi nitong pagmanyobra upang patuloy na makapinsala sa sasakyang pangkalawakan ng kalaban. Ang ikalawang prinsipe, galit na galit at desperado, ay nagutos sa mga tropang itim na mecha na maglunsad ng isang mabangis na pag-atake. Ang isang gintong mecha ay gumawa ng isang napakatalino na pasukan, na parang sa buong dula, pinahintulutan siya ng direktor ng isang galaw lamang, ngunit ang kapangyarihan nito ay kahangahangang malakas. Sinamantala ang pagkakataon, pinangunahan ni Dietrich ang pangalawang squadron upang simulan ang kanilang ani. Ang mekanisadong kabalyerya ni Helvey ay lumihis sa likod ng kaaway, na nakapalibot sa mga itim na mech. Ang mga tropang ground mech ay ganap na nalipol, at sa wakas ay nakaramdam ng takot ang pangalawang prinsipe. Nang makita ang tumatakas na spaceship, masigasig na gumamit si Arkhead ng magic-guided spear para hawakan ang mga bisita. Ang tumatakas na spaceship ay nakakuha ng atensyon ni Ero, at dahil siya ang unang tumakas, tiyak na may dala itong malaking isda. Sa katunayan, nakasakay ang pangalawang prinsipe ng Zalaudek. Ang kanyang mech ay mukhang makapangyarihan, ngunit ito ay nakakalungkot na makaharap ang pigeon ni Ero, tulad ng isang sanggol na nakaharap kay Superman. Ang labanan ay hindi na isang opsyon. Gayunpaman, binalak pa rin ng prinsipe na tuksuhin si Ero ng kayamanan at kadakilaan upang ipagkanulo ang kanyang layunin. Ngunit ipinahayag ni Ero na kinokontrol niya ang lahat ng karapatan sa pagbuo ng Silhouette Knights, na kumikilos bilang proxy ng pambansang hiyas, at ang kanyang utos sa lahat ng mga kabalyero ay higit pa sa hari. Kahit na ang sariling anak ng hari ay hindi humawak ng ganoong kapangyarihan. Malalim na nanginginig, ang prinsipe ay bumagsak kasama ang spaceship. Sa huli, ang Shaper ay nagwagi, at ang Zalaudek ay lubos na nagtutulungang umatras sa kanilang mga tropa. Walang kahirap-hirap na binawi ng Shaper ang mga nawalang teritoryo, at ang prinsesa ay umakyat sa trono bilang reyna, naglunsad ng komprehensibong ganting atake laban sa Zalaudek, na nagre-reclaim ng bawat lungsod nang hindi man lang kailangan ni Ero na itaas ang isang daliri. Tuwang-tuwa ang lahat hanggang sa bigla nilang nakita ang isang bakal na dragon sa malayong kalangitan.
Ang henyo ng kaaway, si Horacio, ay lumikha ng bakal na dragon na ito upang makipag-ayos ng mga puntos kay Ero. Ang mahiwagang pag-atake ng dragon ay napakabangis na maging si Ero ay nag-iingat. Walang humpay na hinabol ng dragon si Ero, patuloy na nagbubuga ng mga magic attack mula sa bibig nito. Si Ero ay mabilis na umiwas at gumanti sa bawat pagkakataon. Nang i-activate ng dragon ang air defense nito, hinaranggan ng lightning shield nito ang mga pag-atake ni Ero, na sinundan ng isang makapal na barrage, na determinadong ibagsak si Ero ngayon. Hindi ito maaaring magpatuloy ng walang hanggan, kaya pinalakas ni Ero ang kanyang kapangyarihan at lumipad ng diretso patungo sa katawan ng dragon. Matagal nang naghihintay ang balbas na lalaki, at kaagad, nag-swipe ang buntot ng dragon, halos matamaan si Ero. Pagkatapos, mabilis nitong inikot ang katawan at inatake si Ero gamit ang malalaking kuko nito, nawawala at nagsimula ng matinding barrage. Napilitan si Ero na dumistansya. Matindi rin ang labanan sa lupa. Si Kilmart at Dietrich, dati nang magkaaway, ay nagpasiklab kaagad ng magkita. Matindi rin ang laban ng kanilang mga tauhan. Matalas ang mga pag-atake ni Kilmart, at gamit ang isang pantulong na braso, bumunot siya ng mahabang espada para sa isang palihim na pag-atake. Mabilis na umatras si Dietrich, na bigla sa dami ng mga espada ni Kilmart. Tumalon ng mataas, naglunsad ng aerial attack si Kilmart, na bahagyang nailaga ni Dietrich, na nagpapatunay na hindi siya madaling target. Mabilis na umatake muli si Kilmart, at ang kanilang mahahabang espada ay nagbanggaan, na kumikinang ng matindi. Pinataas ni Kilmart ang kanyang power output, naputol ang mahabang espada ni Dietrich. Matinding nasira ang mech ni Dietrich. Nang malapit ng maghatid ng nakamamatay na atake si Kilmart, biglang naglabas si Dietrich ng isang steel cable dart, na sumasabit sa espada ng kalaban. Walang kamalay-malay sa nangyari, si Kilmart ay tinamaan ng napakalaking electric shock, na napilitang ihulog ang kanyang mahabang espada. Natigilan, naging manhid ang katawan ni Kilmart, at si Dietrich, na sinamantala ang pagkakataon, ay niyakap ng buong lakas ang mech ni Kilmart. Ang lakas ay hindi kakayahanan ni Kilmart, at nagpumiglas siya upang makalaya. Hindi nagtagal ay binayaran ni Kilmart ang halaga, ganap na pinigilan ng mech ni Dietrich. Natukoy na ang kinalabasan. Isang lalaki at isang dragon ang pumasok sa isang digmaan ng Atresion. Ang 13 magic furnace ng dragon ay wala ng laman, 3 ang naubos, habang ang magic ni Ero ay tila hindi mauubos. Nang makita ang sitwasyon laban kay Ero, dumating ang kanyang asawa na may dalang mga anti-air weapons upang suportahan. Ang mga magic-guided spear ay bumaril patungo sa langit, at agad na pinaandar ng dragon ang kidlat na depensa nito upang harangan ang mga sibat. Sa kasamaang palad, ang isa ay tumagos sa defense net at direktang tumama sa katawan ng dragon. Nakita ni Ero ang isang kapintasan, mabilis na umakyat sa matataas na lugar, nag-deploy ng 4 na mekanikal na armas, at dumapo sa likod ng dragon. Nagsimulang i-flip ng dragon ang napakalaking katawan nito, at muling naitapon si Ero. Hindi matalo si Ero pagkatapos ng napakatagal na panahon, ang may balbas na lalaki ay nag-activate ng isang lihim na sandata. Ang katawan ng dragon ay agad na nabalot ng usok, partikular na idinisenyo laban sa mahiwagang pagpapaandar, naglalaman ng maraming substance. Kahit na hindi nito kayang sirain ang magic conversion furnace, masisira pa rin ito ang mga internal na magic circuit. Mabilis na bumagsak si Ero sa lupa, sinamantala ng dragon ang pagkakataon, binuksan ang napakalaking tiyan nito para sa isang malakas na pag-atake. Ang lakas ng kalapati ay hindi lang sa paglipad, top tier din ang mga mahiwagang atake nito. Sa sandaling ito, ang mahiwagang kapangyarihan ng dragon ay wala pang 10%, ang may balbas na lalaki ay umatras na nag-aatubili. Si Horacio ay lumikha ng isang napakalaking mahiwagang hurno ng conversion, na pinangalanan niya ang Dragon Blood Furnace. Bagamat maaari itong magbigay ng mabigat na kapangyarihan, isa rin itong 2 talam na espada, kung wala sa kontrol, maaari nitong ilagay sa panganib ang kanilang sarili. Walang pakialam ang balbas na lalaki, basta matatalo nito si Ero. Ang Shaper ay gumagawa din ng mga taktikang pang-atake. Nagpa siya ang Reyna na gawin ito ng kanyang sarili, naghahanda para sa huling labanan sa Zalaudep. Ito ang sukdulang showdown sa pagitan ng 2 henyo, at isang mapagpasyang labanan para sa kapalaran ng kontinente. Matindi ang mapang api na presensya ng dragon, ang kalapati lang ang makakapantay nito sa labanan. Nagsimula ang labanan, hindi mabilang na mahiwagang sibat ang lumipad patungo sa dragon, hinaranggan ng kidlat ng dragon. Bahagi rin ito ng plano ni Ero. Ang mga sibat ay nabasag, nagbuhos ng langis sa buong dragon, na pagkatapos ay nag-apoy sa isang putok. Sinadya ni Ero na personal na ibagsak ang kasamaan. Ang makina ng dragon ay patuloy na nasira, nagpa siya ang lalaking balbas, mula sa isang bisikleta hanggang sa isang motorsiklo, nag-uutos sa pag-activate ng Dragon Blood Furnace. Nagsimula ang napakalaking mahiwagang output, pinalabas ang pinakadakilang anyo nito. Ang biglaang pagbabagong ito ay nakagulat sa lahat. Sinubukan ni Ero na gumamit ng mahiwagang pag-atake, ngunit hindi makalusot sa depensa ng enerhiya. Ang dragon ay nagpalawak ng mga kuko ng enerhiya patungo kay Ero, na makitid na umiwas sa kanila.
Hinabol ng malakas na firepower si Ero sa isang nakakabaliw na barrage. Naramdaman ni Ero na may nangyari, ang isang barkong gawa ng tao ay hindi maaaring biglang lumaki, isa lamang itong kalasag ng enerhiya. Agad na binago ni Ero ang kanyang taktika, itinuon ang lahat ng kanyang mahika sa dulo ng kanyang espada, at bumilis patungo sa dragon. Ang may balbas na lalaki ay hindi ito gusto, kaagad na naglunsad ng isang breath magic attack. Umiwas si Ero sa gilid, sumisigaw ng break. Malinaw na hindi naintindihan ni Horacio ang relasyon ng mga punto at eroplano, ang dulo ng espada ay bumangga sa mahiwagang kalasag, nagpasiklab ng asol na apoy. Nabasag ni Ero ang kalasag at pumasok, ang mga kuko ng dragon ay bumaril, ngunit inasahan na ni Ero ang mga trick na ito, mabilis na nililinas ang lahat ng mga hadlang. Nagbago na ang sitwasyon, ngayon ay si Ero ang humahabol sa dragon. Sa ilalim ng makapangyarihang firepower ng kalapati, mabilis na naglaho ang nag-uumapo na kalasag ng dragon. Ngayon ang may balbas na lalaki ang natitira, ngunit tumanggi pa rin siyang sumuko. Hindi makayanan ang kalapati, inilipat niya ang larangan ng digmaan, pinaikot ang dragon patungo sa reyna. Kung ang reyna ay bumagsak, magkakagulo ang Shaper. Ito ay hindi pinapayagan, si Ero ay bumilis patungo sa dragon, ang kalapati ay nagpakawala ng kanyang pinakamataas na kapangyarihan upang pigilan ang pagbaba ng dragon. Inilabas ng balbas Ero ang kanyang sandata, naglulunsad ng mga mahiwagang pag-atake patungo sa lupa. Hinarang ni Ero ang dragon, hindi magawang palayain ang kanyang mga kamay para umatake. Sa isang kritikal na sandali, si Arkhead sa kanyang centaur mech ay dumating, ang balbas na lalaki ay iniwagayway ang kanyang 40-meter greatsword, kung saan ang 100-meter war spear ni Arkhead ang lubusang tumusok. Ang balbas na lalaki ay sumalubong sa kanyang wakas, at ang dragon din ay itinulak upang baguhin ang kanyang landas. Ang mga ambisyon ng Zalaudek ay napatay. Tinanong ako ng isang fan kung bakit walang romansa sa buong saga, partikular kung inorganisa ito, tungkol sa Silver Phoenix Knights, ang mga lalaki ay tanga lahat. Simula natin kina Arkhead at sa prinsesa. Mula sa sandaling si Arkhead ay unang nanumpa, ang prinsesa ay nahulog na sa kanya. Personal na pinakain ng prinsesa si Arkhead, at nagkusa pa itong yakapin siya. May naramdaman siguro si Arkhead pero naisip niya siguro na hindi pa siya sapat. Sunod naman ay si Edgar at Helvi. Si Edgar ay nanumpa sa higaan ni Helvi na personal niyang kukunin ang ninakaw na bagong mech para sa kanya. Doon nagsimulang mahulog si Helvi sa kanya. Panghuli, nandyan si Ero. Ang kanyang childhood friend na si Adeltrod ay dumidikit sa kanya tuwing may pagkakataon ito. Ngunit ang lalaking ito, na 30 taon ng single sa kanyang nakaraang buhay, ay nakatuon lamang sa pagtupad sa kanyang pangarap na mga mech. Sana, kung may second season, makita natin silang lahat na magkakapares.